Kabanata 1066. Si Bellamy Blake ay nahuli ng ilang sandali, at matapos tingnan ng mabuti si Keith Yates, siya ay naalala na sinabi, "Oh, ikaw, Sir Yates. Bagaman galing ako sa militar ng Gangnam, narinig ko ang pangalan mo." Talaga, si Keith ay mukhang nasa sabik, pakiramdam na labis na pinarangalan. Paano niya malalaman na si Bellamy din dati ay sinanay ni Harvey? Narinig ni Bellamy siya dahil siya ay tiyuhin ni Mandy Zimmer. Inisip ni Keith na kilalang kilala ang kanyang pangalan, at sinabi niya sa ngayon, "Commander Blake, hindi bale, paano ang tungkol sa pagpunta sa aking bahay upang magkaroon tayo ng isang chat? Naghanda ako ng magaan na pagkain." Ngumiti si Bellamy at sinabi, "Huwag itong banggitin, Ginoong Yates. Hindi pa ako ang commander. Kailangan kong maghintay para sa formal na appointment. Kaya, hindi angkop para sa akin na makilala ka sa sandali. Bukod dito, narito ako upang hanapin ang aking dating higit na mataas. Kaya, pasensya na, narito si Sheldon Xavier at iba pa." Sa sandaling ito, siya ay nahuli nang marinig niya ang mga salita. Nagulat siya at sinabi, "Commander Blake, maaari bang ang iyong superior ay ang maalamat?" Taimtim na sinabi ni Bellamy, "Ito ang punong tagapagturo mula sa Sword Camp. Dahil nagretiro na siya ay nakatira sa South Light. Nakapagtrabaho ako sa South Military Department dahil sa kanyang rekomendasyon. Sa makatuwid, ang unang bagay na gagawin ko pagdating ko dito sa South Light ay ang bisitahin siya." Lahat ng naruroon ay napasinghap sa sinabi ni Bellamy sa kanyang mga salita. Ang punong tagapagturo mula sa Sword Camp ay nasa Buckwood. Kabilang sa karamihan ng tao, tanging ang mga mata ni Sheldon ay kumibot. Siya ay alam ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Hindi niya alam kung anong maramdaman sa sandaling ito. Ito ay dahil hindi niya inaasahan na ang punong tagapagturo ay may isang mahalagang lugar sa malaking puso ng boss. Sa pamamagitan lamang ng isang salita ng rekomendasyon ay maaaring siyang gawin ang isa na kanyang dating subordinate na maging commander. Ang first in command ng Southlight ang kagawaran ng militar. Tulad ng sinasabi ng kasabihan, kahit na wala siya rito, siya ay maaari pa ring iikot ang sitwasyon sa isang salita lamang. Ikinalungkot ito ni Sheldon ng kaunti sa sandaling ito. Naisip niya na marahil ay wala si Harvey ng maraming mga koneksyon sa korte mula nang siya ay nagretiro para sa maraming taon. Hindi niya inaasahan, maaaring baguhin ni Harvey ang isang kapalaran ng tao na may isang salita lamang. Nagsisimula siyang magtanong ng kaunti sa ganitong sandali. Tama ba o mali na ang Xavier iginiit ng pamilya mula sa Walls Inn na hayaan si Yvonne Xavier na pakasalan si Chris Leo, ang prinsipe ng pamilyang Leo? Ang bawat tao sa lugar ay nagpalitan ng mga sulyap dito sandali. Paunang sinabi ni Keith, "Commander Blake, dahil bibisitahin mo ang punong tagapagturo, pagkatapos ay ihahatid kita." Lamang kapag si Bellamy ay malapit ng tumanggi, si Keith ay mabilis na sinabi, "Huwag tumanggi ng mabilis. Maraming tao ang dapat alam ang tungkol sa balita na pumunta ka rito sa Buckwood ngayon." Abala sina Elder Xavier at Elder Quinlan. "Sa tingin ko wala silang oras upang may padala ka. Ngunit nangyari na ako ay walang ginagawa ngayon. Bukod dito, ako ang namamahala sa mga sistema ng pulisya ang mga istasyon sa gobyerno ng Southlight. Meron akong inayos na mga tao at gumawa ng buong pag-aayos upang matiyak na makakarating ka sa iyong patutunguhan ng maayos nang hindi inaabuso ng iba." Nag-isip sandali si Bellamy ngunit tumango, hindi niya opisyal na kinuha ang post. Sa gayon, siya ay hindi magamit ang mga tao mula sa Southlight Militar. Ang pagpapalam kay Keith at sa mga tao rin mula sa pulisya na magpapadala sa kanyang destinasyon ay maaaring mabawasan ang maraming problema. Okay, pagkatapos ay mangyaring, "Sir Yates, Elder Xavier, Elder Quinlan, makita ko kayo sa seremonya ng appointment." Wala nang masabi sina Sheldon at Kyle nang nakikita ang eksenang ito. Si Keith ay walang kahihiyan na bumabalot sa kay Bellamy, pareho silang nagmula sa nangungunang 10 pamilya. Sa sandaling ito, nagmamalasakit pa rin sila sa kanilang karangalan at maaaring yumuko bilang mababang bilang Keith. Sa sasakyan, magalang na nagtanong si Keith, "Commander Blake, saan tayo pupunta?"
Sa Gardens residence, sinabi ni Bellamy Blake, hindi nakakagulat kay Keith nang marinig niya ang mga iyong salita. Ang Gardens residence ay ang pinakamataas na pamayanan sa buong Buckwood. Sino ang punong tagapagturo na ito? Kahit na nakatira siya sa pag-iisa pagkatapos magretiro, tanging ang isang lugar na tulad nito ay maaaring tumugma sa kanyang katayuan. Tumigil si Bellamy sa pagsasalita matapos itong sabihin. Ito ay talagang si Harvey York na inirerekomenda siya upang maglingkod sa Southlight. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang elder ng hukbo ay sinusubukan pa rin na kumbansihin si Harvey na maging commander ng siyam na kagawaran ng militar, ngunit tinanggihan ni Harvey ito. Sa panahon ng mga dialogo sa pagitan ng parehong mga partido, karaniwang binanggit ni Harvey na mabuti si Bellamy. Sa makatuwid, si Bellamy ay na-promote sa panahon ng pagpapalitan ng mga posisyon sa militar sa oras na ito. Nagpapasalamat si Bellamy dahil dito, hindi lamang ang punong tagapagturo ang nag-alaga sa mga kapatid noong siya ay nasa larangan ng digmaan, ngunit inaalagaan pa rin niya sila kahit na matapos siyang umalis sa militar. Dumating si Bellamy sa oras na ito upang maipahayag ang kanyang pasasalamat. Sa kabilang banda, inaasahan din niya na ang punong tagapagturo ay bibigyan siya ng tagubilin at ilang payo. Samantala, sa Gardens residence, naglalakad si Finn Yates kasama ang isang dosenang inspector. Ipinakita nila ang kanilang mga trabaho na pumasa nang pumasok sila, at ang mga profesional na security guard ay hindi naglakas loob na pigilan sila. Si Mandy Zimmer ay lumakad sa hardin kasama si Halsey Lowe, nakakarating lamang sa Buckwood, ay nag-uusap ng mga countermeasure. Nagulat si Mandy nang makita niya si Finn na nangunguna sa koponan doon. Sinubukan ni Halsey na pigilan siya mula nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Finn. Mandy, madali lang. Ang mga taong dumating dito ngayong oras ay mula sa istasyon ng pulisya. Pangunahin sila dito para sa nangyari kagabi. Malamang nadadalhin si Harvey sa istasyon ng pulisya. Hindi ka dapat makisali sa oras na ito. Kung ikaw ay dinala sa pag-iingat, sino ang makakahanap ng isang paraan upang mailigtas siya? Pagkatapos lamang ay kumalma si Mandy pagkatapos ni Halsey na mga tuwiran sa kanya. Gayunpaman, hindi siya mapakali at hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makita nina Lillian Yates at Simon Zimmer ang mga tao mula sa istasyon ng pulisya na nagmula sa itaas, agad silang tumakbo at nagtago. Hindi nila naisip na lutisin ang problema para sa kay Harvey. Inaasahan lamang nila na gagawin si Harvey na mabilis na dadalhin. Bang, 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 sa itaas na palapag ng Gardens residence, si Harvey, na natutulog pa, ay ginising ng walang tigil na pagkatok ng pintuan. Pinuksan niya ng walang tiyaga ang pintuan sa isang malamig na ekspresyon. Harvey, matapang ka. Paano ka pa rin nakakatulog pagkatapos gumawa ng isang malaking pagkakamali? Nanloloko si Finn habang nakatitig siya sa kay Harvey. Ano ang ginawa ko? Hindi maitindihan ni Harvey, malinaw mong nalalaman na ang Regency Enterprise ay ang sidekick ng pamilyang Yates. Gaano ka pa rin manggahas na masira si Jacob Warner? Hindi mo ba hinahamon ang pamilyang Yates? Tila dumating si Finn para sa kanyang personal na sama ng loob. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay mukhang madilim. Sila ay nakatitig kay Harvey na parang patay na si Harvey. Ang kapangyarihan ng pamilyang Yates sa Southlight ay napakahusay. Kahit na ang first in command ng Southlight General Police Station ay kay Keith na subordinate. Kaya paano kung kumilos si Finn sa isang maliit na mapagmataas ngayon? Nasanay silang lahat, tumawa si Harvey nang marinig niya ang mga sinabi ni Finn. Ikaw, ang pamilyang Yates, ay wala sa aking mga mata. Kung hindi ito para sa kapakanan ni Mandy, ang pamilyang Yates ay maraming beses ko nang pinatay. Gayun din, patuloy kang nakalawit sa harap ko, naghahanap ka ng kamatayan, tama. Harvey, mayroon kang ilang mga bola. Sa pagsasabi nito, ay natatakot ka na hindi kita papatayin. Galit na galit si Finn. Walang sino man ang nang-ahas na mang-insulto sa pamilyang Yates sa kanilang teritoryo, ang Southlight. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel.
Filipino novel. Maraming salamat po. Lamang kapag si Finn Yates ay sobrang galit na siya at malapit ng kumilos, dumating na ang kotse ni Keith na nagpadala kay Bellamy Blake sa Gardens residence. Bumaba si Bellamy sa sasakyan sa gate ng pamayanan. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Salamat, Sir Yates." Ngunit ang pagkakakilanlan ng chief instructor ay nangungunang lihim. "Kaya, hindi kita maaaring anyayahan sa loob. Ayos lang. Makikita ko pa rin ang chief instructor at makaharap sa seremonya ng appointment." Si Keith ay napakamagalang at hindi nang ahas na magpadala ng kahit sino na para sumunod sa kay Bellamy. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang tao sa loob ay mga malaking mga boss ng militar. Hindi magawa ng pamilyang Yates na kayang masaktan sila. Gayunpaman, hindi agad umalis si Keith. Sa halip, inutusan niya ang guard sa tabi, na walang ibang taong pinapayagan na pumasok at umalis. Si Commander Blake ay lalabas pagkatapos ng ilang sandali, at pagkatapos ay magpapadala ulit siya palayo. Samantala, sa pintuan ng bahay ni Harvey York, tumingin si Finn kay Harvey na may malamig na mga mata at sinabi, "Orihinal na, ang isang walang katulad mo ay hindi karapat-dapat sa aking personal na pindutin ka. Ngunit hindi mo alam kung saan ka nakatayo, at ikaw ay pinukaw muli ang pamilyang Yates. Ibinigay ang aming mga relasyon sa pamilya, kung lumuhad ka at gumapang at pagkatapos ay makipagdiborsyo kay Mandy, maaari kong isaalang-alang ang pagpapalam na umalis ka." Si Harvey ay tumingin kay Finn nang walang pakialam. Siya noon biglang humakbang at nagbigay ng backhand na sampal. Sampal, malakas at malutong ang sampal. Si Finn ay nasa isang madilim, at hindi siya maaaring gumanti. Lahat sila ay nagulat, kasama na ang mga inspector sa likod niya. Paano nangyari iyon? Si Finn ang kampyon ng pulisya na nakikipaglaban sa liga. Napakahusay niya na karaniwang hindi maging isang problema para sa kanya na harapin ang 10 tao lamang. Gayunpaman, paano siya hindi nakatakas sa live-in-in-law na backhand na sampal ngayon? Mahabang panahon din itong napagtanto ni Finn na may sumampal sa kanya. Dahil sa kanyang katayuan, sino ang maglakas loob na gumawa ng anuman sa kanya? Gayunpaman, siya ay nasample sa harap ng isang pangkat ng kanyang pinagkakatiwalaang mga subordinate sa sandaling iyon. Bukod dito, siya ay sinampal ng isang live-in son-in-law. "Maliit kang brat, mapang-akit ka, gaano ka katapang sa pagpindot mo sa third in command ng Buckwood Police Station. Sinasalakay mo ang isang opisyal. Patay ka." Ipinakita sa iyo ng Vice CEO Yates ang maraming paggalang, ngunit hindi mo ito pinapahalagahan. "Papatayin kita ngayon." Galit ang grupo ng mga inspector, at lahat sila ay nais na magmadali patungo sa kay Harvey. Anuman, hinimas ni Finn ang kanyang kamay at sinabi ng malamig, "Gagawin ko ito sa aking sarili." Sa susunod na sandali, agad na nakakuha si Finn ng momentum, at pagkatapos ay nanginginig ang kanyang katawan. Ang nag-iisang kanyang paa ay sumiksik sa kabaligtaran, at siya ay lumubog ang kanang kamay niya sa dibdib ni Harvey. Ang suntok na ito ay puno ng lakas. Kung tumama ito sa isang tao, ang mga ordinaryong tao ay malamang na mamatay ng nag-iisang suntok na iyon. Malinaw, si Finn ay walang balak na maawa, masasabi lamang na karapat-dapat siya sa pamagat ng kampyon ng liga ng pakikipaglaban sa pulisya. Tumayo si Harvey habang nakaharap sa suntok na ito na parang siya ay hindi maaaring gumanti, na parang natatakot siya rito. Ang puso ni Finn ay napuno ng lamig. Siya ay tiwala na ang lahat ng mga buto-buto ni Harvey ay masira sa pamamagitan ng kanyang suntok. Pagkatapos, kapag ang suntok ni Finn ay malapit nang makarating sa dibdib ni Harvey, biglang sumugod ang isang figure mula sa elevator papunta sa kanilang tagiliran. Pinato niya ang palso ni Finn gamit ang kanyang likuran at pagkatapos ay marahas na binaluktot ito. Ang isang counterforce ay nagmula sa palso ni Finn. Maaari lamang siyang makaramdam ng isang puwersa na medyo malakas kaysa sa puwersa na ibinuhos niya ngayon na darating sa kanya. Ang lalamunan ni Finn ay mapait sa sandaling iyon, at siya ay nagsimulang maglabas sa bibig ng isang subaw ng dugo. Samantala, siya ay napa-atras ng 3 hakbang pabalik bago napatitag ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, si Finn ay hindi makapaniwala.
Siya ay nagulat nang makita si Bellamy, na lumitaw sa pinangyarihan sa kung saan. Binigyan ni Harvey York si Bellamy Blake ng isang nagulat na hitsura. Hindi niya inaasahan na darating siya, matagal nang hindi nagtagal si Bellamy sa sword camp. Bukod dito, sikat siya sa kanyang diskarte at taktika, hindi para sa kanyang lakas. Gayunpaman, kahit na, ang lahat sa sword camp ay ang hari ng armas. Sa mga lumabas sa sword camp ang lahat ay kamanghamanghang. Kahit na si Finn Yates ang kampyon ng pulisya sa labanan ng liga, ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay hindi mailalarawan. Ngunit pagkatapos ay muling, maswerte si Finn, kung hindi siya pinigilan ni Bellamy sa kritikal na sandali, patay na sana si Finn ngayon. Mapang-akit, dahil sa iyong uniforme, dapat kang mula sa istasyon ng pulisya, tama. Ang mga tao mula sa istasyon ng pulisya ay simpleng umaatake sa mga ordinaryong tao. Nilalabag mo ang batas, isinasaalang-alang ang isang paglala ng isang pagkakasala. Nakakatawa ang kutis ni Bellamy. Hindi niya naisip na ang burokrasya sa Southlight ay ganito kagulo, at may mga tao mula sa istasyon ng pulisya ang gumagawa ng mga bagay na tulad nito. Pinunasan ni Finn ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig at sinabi ng malamig, "Kaya, saan ka napunta mula sa nosy? Bagaman ikaw ay isang Panginoon, hindi mo ba nakikita na may pinangangasiwaan ang pulisya na kaso? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paghadlang sa amin mula sa paghawak ng kaso?" Sumigaw ng malakas si Finn at sabay na kinuha ang baril na dinala niya sa kanyang holster. Ang safety lock ay tinanggal, at direktang itinuro ang nozzle sa noo ni Bellamy. Ang eksenang ito ay nagpagalit kay Bellamy. Ang mga inspector na ito ay masyadong mapangahas. Ang baril ay kinuha palabas ng casual lang. Hindi nila ito magagawa sa mga ordinaryong tao, pabayaan ang taong nasa harap nila ay ang sikat na punong tagapagturo ng sword camp. Bakit? Pinaplano mo bang bumaril? Ang paggawa nito sa malawak na liwanag ng araw, wala ka bang paggalang sa batas? Tumingin sa kanya si Bellamy na may malamig na tingin. Tumawa si Finn at sinabi, "Sa palagay mo ba ay hindi ako maglakas loob? Ako ang prinsipe ng pulisya sa Southlight. Ako ang itaas ng batas. Pinaghihinalaan ko ngayon na ikaw ay isang gangster at ikaw ay basura niya dito. Ako ay dadalhin ka rin sa istasyon ng pulisya. Kung tututol ka, may karapatan akong patayin ka sa lugar. Huwag kang maglakas loob." Sumigaw si Bellamy, "Maaari mong subukan at makita kung maglakas loob akong gawin ito o hindi." Si Finn ay sumigaw at malapit nang gawin ito. "Itigil mo yan." Sa sandaling ito, isa pang elevator ang nagbukas, at may isang taong yumuko. Walang malay si Finn at nakita si Keith na paparating. Tulad ng nangyari, ang inspector na nagbabantay sa ibaba ay naisip na pinangunahan ni Keith ang kanyang koponan upang suportahan si Finn, ganoong dinala niya siya. Gayunpaman, sa sandaling umalis si Keith mula sa elevator, sobrang nagulat siya sa eksena nang siya ay itinuro ng kanyang anak na lalaki ang kanyang baril sa noo ni Bellamy. "Ama, hindi ko ba sinabi na mahawakan ko ang problema dito? Mas mahusay kang pumunta ng mabilis at sunduin ang mga tao sa paliparan, huwag palampasin ito." Nagsalita si Finn sa sorpresa, "Ayos lang ako dito. Malapit na kaming ilayo si Harvey, ngunit hindi ako sigurado kung saan nagmula ang gangster na ito. Kukunin kong ilayo si Harvey matapos kong patayin siya." Mas tiwala si Finn sa sandaling ito na nakikita ang kanyang ama na darating at malapit nang hilahin ang gatilyo ng baril. Gayunpaman, biglang humakbang si Keith at nagbigay kay Finn ng isang malaking sampal sa mukha bago niya magawang hilahin ang gatilyo ng baril. Ang ngipin ni Finn ay lumipad sa oras na ito habang sinasampal siya. Natigilan siya muli, ano ang nangyayari? Sinampal siya ni Harvey, paano siya sinampal ng kanyang ama? "Ama, wala ka sa iyong isipan. Ano ang ginagawa mo at sinampal mo ako?" Hindi sinasadyang sinabi ni Finn. Itinuro ni Keith kay Finn na may nanginginig na mga daliri at sumigaw sa galit, "Ikaw na hinayupak ka, magmadali at alisin ang baril. Hindi mo ba alam kung sino ito? Ito ay si Commander Bellamy Blake, ang isa sa magiging unang in-command sa kagawaran ng militar sa Southlight." Kabanata 1070, "Ano?
Bumalik si Finn Yates sa takot, mukhang natatakot siya matapos itong marinig. Ang mga inspector na sumunod sa kanya dito ay napasinghap, pakiramdam na parang nababaliw sila. Ano ang nangyayari? Isang casual na dumaan lang ay matapang na tumalon mula sa kahit saan ay ang susunod na first in command ng Southlight Military Department. Ito ay walang alinlangan na isang gawa para sa paghanap ng kamatayan. Napagtanto ni Finn kung gaano kalaki ang isang pagkakamali na nagawa niya, at nanginginig siya sa sandaling iyon. Siyempre, ang pamilyang Yates ay isa sa unang mga pamilya ng klase. Gayunpaman, ang unang utos ng Southlight, ang kagawaran ng militar ay walang alinlangan na isang malakas at malaking shot. Ang pamilyang Yates ay hindi makakaya upang saktan siya. Ang pinakamahalaga, sinabi lang niya na siya ang batas ng Southlight, ito lang. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Finn kung ano ang isang malaking pagkakamali na nagawa niya. Ang pagkakamaling ito ay maaaring agad na maging sanhi ng pamilyang Yates na mawala mula sa Southlight. Matapos malaman ang ugnayan sa pagitan ni Keith at Finn, ngumisi si Bellamy, nakikita ko ito ngayon. Kaya, ang pamilyang Yates ay ang batas sa Southlight. Hindi nakakagulat na si Keith ay kailangang ipadala ako ng personal kaya, pinaplano mong hayaan akong patayin ng iyong anak kasama ang kanyang baril. Walang kabuluhan ka. Agad na nagdulot ang mga paa ni Keith na lumambot tulad ng halaya. Upang patayin ang first in command ng Southlight. Napakalaking pagkakasala. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Keith. Commander, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang aking anak na lalaki ay ginagawa lamang ang kanyang mga tungkulin. Hindi siya nakakasakit sa iyo at wala sa layunin ito. Mangyaring huwag dalhin ito sa puso. Gagawin ko siyang humihingi ng tawad sa iyo. Ang paggawa ng kanyang mga tungkulin. Okay, pagkatapos ay sabihin sa akin kung anong uri ng mga tungkulin ang ginagawa mo ngayon. Sabihin mo sa akin, malamig niyang sinabi. Ito, nagkatinginan sina Keith at Finn. Mahirap itong ipaliwanag ang bagay na ito. Ito ay dahil kasangkot ito sa interes ng pamilyang Yates. Kapag nais ni Bellamy na malaman, ito ay lubos na malamang na ang ilang mga bagay tungkol sa pamilyang Yates ay malalaman. Sa kasong ito ay isang nagwawasak na suntok sa pamilyang Yates. Sa makatuwid, tiyak na hindi nila masasabi ang katotohanan tungkol sa sandaling ito. Samantala, tinanggal ni Finn ang isang malamig na pawis at sinabi, Commander, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sinabihan kami na ang takas ay nagtatago dito, kaya gusto lang naming pumasok at tingnan. Isang takas. Sa tingin ko ikaw ang takas. Sinampal niya si Finn sa mukha sa galit. Gaano katindi ang sinabi ng taong ito na ang chief instructor ay isang takas. Iyon ay pagpapakamatay. Oo. Ako ang takas. Sa madaling sabi, lahat ay kasalanan ko. Mangyaring patawarin mo kami at hayaan na kaming umalis. Humingi ng tawad sina Keith at Finn, na halos lumuhod sa kanilang tuhod. Hindi na makapaghintay si Keith na mabulabog si Finn hanggang sa kamatayan. Sa wakas ay nakilala niya si Bellamy, ngunit ang alibughang ito ay sinaktan siya ng kanyang anak. Humingi ng tawad sa akin. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Dapat kang humingi ng tawad sa taong kasangkot. Hanggat maaari siyang magpatawad sa iyo, pagkatapos ay maayos ako dito. Agad na naintindihan ni Keith matapos marinig kung ano ang sinasabi ni Bellamy. Ito ay nagagalit si Bellamy dahil kay Finn na walang respeto. Galit siya dahil ang mga tao mula sa istasyon ng pulisya ay kumilos ng walang pag-asa at inabuso ang kanilang kapangyarihan. Sa sandaling ito, agad na yumuko si Keith at sinabi, Harvey, magkamag-anak tayo. Mali kami dati. Kami ay nangangako na hindi ka na namin muling harapin pa sa hinaharap. Tila, ang lahat ng nagawa nila upang si Bellamy ay nasaksihan ng kanilang mga aksyon. Hinawakan ni Finn ang kanyang mga ngipin at yumuko. Sinabi niya, ito ay ang aming kasalanan.
Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Tiningnan ni Harvey ang eksenang ito na may kalahating ngiti at sinabi ng walang pakialam, ibinigay ang aming mga relasyon sa pamilya. Kung ikaw ay lumuhod at gumapang, maaari kong isaalang-alang ang pagpapakawalas sa iyo. Sa pakikinig kay Harvey na mayabang, sinabi niya talaga na ibalik ang eksaktong mga salita kay Finn, nanginginig si Finn sa galit.